Come, Holy Spirit, bless these unworthy priests about to preach, that I may preach with my heart, not just with my lips. Come, Holy Spirit, to people who will listen with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Tanong, madali po ba sa inyo ang magtama ng pagkakamali ng kapwa? Yes or no? Madali lang ba sa inyo? Pag may nagkamali sa inyo, mabilis mo lang ba siyang, mali yung ginawa mo, ganyan. Ganon ba kabilis sa inyo ang pagtatama sa mali ng kapwa? Isa sa mahirap gawin ng tao ay ang pagtatama ng pagkakamali ng kapwa. Bakit nga ba mahirap? Bakit merong struggles tayo sa pagtatama ng pagkakamali ng kapwa? Minsan, o madalas siguro, hirap tayong itama ang kapwa dahil nahihiya tayo. Nahihiya o ayaw natin silang masaktan. Kasi remember, kapag ang mali itinatama, ibig sabihin, yung katotohanan lumalabas. And again, I would always say this, truth will set us free, but first, it hurts. Hindi madali. Kaya nga nandun ang ating constant struggle. Ayaw natin silang masaktan. O minsan, wala tayong pakialam o wala tayong malasakit sa kapwa. Yung para bagang ang puso natin, pusong bato. Kaya nga sa Salmo, if today you hear His voice, harden not your hearts. At ano ba yung boses ng Diyos? Ang boses ng Diyos, laging pagmamahal. God is love. At kapag ikaw ay nagmamahal, dapat nagpapatawad. Dapat nagpapakumbaba. Kahit nga ito ang dapat, nahihirapan pa rin tayong gawin. Naroon pa rin ang ating struggles. At ito ang hamon sa ating lahat. Sa pagninilay ng mga pagbasa ngayon, pinamagatan ko itong a love to last for a lifetime. A love to last for a lifetime. Unang pagbasa, Salmo, ikalawang pagbasa at Ebanghelyo. Lahat ng ito ay nakaugat sa salitang L-O-V-E, love, pagmamahal. Kapag tayo ay walang malasakit, walang pakialam, ang tawag dyan manhid. Kapag manhid ka, hindi ka nakakaramdam. Di ba pansinin po ninyo ang kalyo sa paa? Kapag masyadong makapal yan, hindi mo nararamdaman na nakakaapa ka na ng masasakit na bato o kung ano man. Ganon din sa ating damdamin. Kapag ang isang pagkakamali, ang isang kasalanan ay patuloy nating ginagawa, nagiging na itong habit. At kapag ito ay habit na natin, wala na tayong pakialam. We cannot distinguish anymore kung tama o mali. Halimbawa, graft and corruption. Nariyan yan. Pag manhid ang isang politiko, para sa kanya, kahit mali ang kanyang ginagawa, para sa kanya ito ay tama. At patuloy siyang magkakaroon ng korupsyon, patuloy siyang gagawa ng hindi tama
sa gobyerno at the expense of the constituents of the Filipino people. Alam natin yan. Naririnig natin yan ngayon sa mga balita. PhilHealth, halimbawa. Nariyan ang overpricing ng mga kagamitan para sa COVID-19. Dahil nga wala na silang pakialam. Wala na silang malasakit dahil hindi na nakakaramdam ang kanilang puso. Kaya ang tanong ko po ngayon, nararamdaman mo pa rin ba ang pagtibok ng puso mo sa mga sandaling ito? Kapag hindi mo nararamdaman, pa-check up ka. Delikado yan. Ngayong panahong ito, na tayo ay dumaraan sa matitinding pagsubok, ito din ang panahon upang mas mapakita at mas maparamdam natin ang ating malasakit sa kapwa. Sa justice, peace, and integrity of creation. Tinatawag itong JPIC. Hindi sapat na tayo ay nakikinig lamang sa mga balita. Hindi sapat na tayo ay meron lang. Kundi ang tawag sa atin ngayon ay makiisa sa panawagan ng justice, peace, and integrity of creation. Magagawa lamang natin ito kung tayo ay may totoong pagmamahal sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos. A love to last for a lifetime calls us for a dialogue. Pag totoo ang pagmamahal, ito ay tumatawag sa atin sa isang mahinahong pakikipagdialogo sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot kung sa pakikipagdialogo mo sa iyong kapwa, itinatama mo, ipinapakita mo sa kanya ang mali na kanyang ginawa. Kasi kung totoo kang nagmamahal, ayaw mo siyang mapahamak. Kaya nga kung babalikan natin ang ating mga pagbasa, ang mga ebanghelyong nakaraan, dito matahasang sinabi ni Jesus, masasakit na pananalita ang ginamit ni Jesus. Brood of vipers, you hypocrites. Mga saging-saging, mapagpanggap, masakit na pananalita. Hindi para ipahiya, kundi para sila ay matauhan at maitama ang pagkakamali. Why? Because Jesus Himself is the truth. And again, truth will set us free. But first, it hurts. Unang nasaktan natin si Jesus. Pero dahil siya ang katotohanan, inihandog niya ang kanyang buhay, ibinayubay niya sa krus at ipinagkaloob sa atin ang Eucharistia. At ito rin ang hamon sa bawat isa. Meron ba tayong pakialam sa kapwa? Hindi sagot ang panghuhusga. Hindi sagot ang death penalty. Hindi sagot ang extrajudicial killings. Hindi sagot ang pagkamkam ng mga lupain ng ating mga kapatid na mga katutubo. Ang sagot ay tamang pakikipagdialogo na nakaugat sa totoong pagmamahal. At kung tayo ngayon ay nakukontento lamang sa pakikinig sa balita, hindi man lang tayo madala, hindi man lang maantig ang ating puso, hindi man lang ipagdasal ang mga nakikita sa mga balita, higit lalo na sa kapahamakan ng ating kapwa, baka papunta ng iyong puso sa pagiging manhid. Pangalawa,
A love to last for a lifetime calls for a concern. Pag totoo ang iyong pagmamahal, ito ay magdadala sa atin ng tunay na pagmamalasakit sa kapwa at sa inang kalikasan. September 1 to October 4, Season of Creation, Jubilee of Nature, a new rhythm and a new hope. Hindi lang kapag sinabi nating malasakit, patungkol lang ito sa kapwa o sa iilan, kundi pag sinabi nating pagmamalasakit, ito ay kasama buong kalikasan. Dahil kapag sinabi nating kalikasan, kasama ang tao diyan. We cannot separate ourselves to nature. Kaya nga nung mga nakaraan na lagi kong binabanggit, nature ng puso ang pagmamahal. Nature ng puso ang tumitibok. Kaya kung tayo ay totoong may pagmamahal sa sariling bayan, sa ating kalikasan, sana sumusunod tayo sa mga tamang pamamaraan. Tamang pangangalaga ng inang kalikasan, tamang pagtrato sa mga bilanggo, sa mga dukha, sa mga inaapi, sa mga inaabuso, sa mga inaabandona. Kamakailan lamang isang matandang babae ang inabandona sa harap ng chapel ng isang barangay hall sa Manila. Sariling pamangkin. Tama ba ito? Ito ba ang totoong malasakit? Pagmamalasakit sa ating medical frontliners at sa lahat ng mga frontliners na hanggang ngayon ibinubuwis nila ang kanilang buhay para sa iyo, para sa kapwa. Ano ang tanging pakiusap nila? Please, stay at home. Save lives. Pero meron pa rin sa atin ang matitigas ang ulo na kahit wala namang kailangan sa labas, patuloy na naglalamyerda sa labas. Hindi lingit sa ating kaalaman na merong na isang frontliner doon sa swab testing booth na naging viral sa social media. Nakahalos nakaluhod na siya, halos nakahandusay siya doon sa swab booth na yun, sa pagod. Tanong, kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, ano ang mararamdaman mo? Kapag meron tayong malasakit, we have to put ourselves sa shoes nila, sa kanilang kinalalagyan. Ano kayang mangyayari sa akin kung ako rin ay isang frontliner? A love to last for a lifetime calls us for a unity, pagkakaisa. Ang totoong pagmamahal ay magdadala sa atin sa totoong pagkakaisa, lalo na ngayong pandemya. Sumunod tayo sa minimum health standards, measures ng gobyerno. Yung pag-malling mo, may oras pa yan. Kung wala ka namang gagawin, stay at home. Ingatan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Kapag ginawa mo yun, naiingatan at nagkakaroon tayo ng pakialam sa tamang aspeto at pakikipagmalasakit sa ating kapwa. Mga kapatid, a love to last for a lifetime is no other than Jesus. Si Jesus sa Eucharistia, dito sa banal na Eucharistia, dito sa banal na misa, nagaganap ang dialogo, ang malasakit at pagkakaisa ng Diyos at ng tao. Sa Eucharistia, nagaganap ang tamang pagtatama
ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Sa liturya ng salita ng Diyos, naririnig natin kung paano tayo pinapaalalahanan ng Diyos ni Jesus at ng mga propeta patungkol sa tamang pamumuhay, patungkol sa pagtamang pagtrato at pagtama ng pagkakamali ng kapwa. Always rooted sa four-letter word, L-O-V-E, pagmamahal. At hindi ba ang Eucharistia ay bunga ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos? Hindi ba kaya tayo naririto ngayon dahil sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas? Remember, mga kapatid, God's love for us is a love that would always last for a lifetime. Sa ngalan ka naman, kan Aki as ikan Espiritu Santo. Amen.